Hi everyone! Welcome again to my channel. For today's video guys ay ipapakita ko sa inyo yung bago kong mini greenhouse. So nandito nga pala yung luma kong mini greenhouse. Ayan, tinanggal ko na yung mga tubo. Tapos tinakpan ko muna ng plastic yung ginawa kong garden sa loob ng mini greenhouse. Ayan. Tapos nandun yung ginawa kong garden. Ayan, nandito. Tapos lakad lang tayo. Ayan. Tapos ito ay ipakita ko sa inyo kung anong laman nito. Ayan, para hindi kayo mag-isip kung anong meron dito sa loob. Ito nga pala yung laman, tapos mga sibuyas. Ayan. Nagkaroon na ng dahon yung sibuyas ko. Ayan, yung sibuyas ko. And then, ayan, lakad lang tayo ng konti. Ayan, nandyan na yung mini greenhouse ko. Tapos, ipakita ko lang sa inyo yung konting vid sa paggawa ko ng mini greenhouse ko. So, ayan. So, bali, isang linggo ko rin palang ginawa. Nag-umpisa ako ng Friday and then natapos din ako ng Friday. Tapos, pati yung paghakot ng mga succulents ko, ayan, Friday ko rin natapos. So, bali, isang linggo. So, ako lang talaga gumawa ng mini greenhouse ko. Mag-isa, one-on-one, na ginawa ko yung mini greenhouse ko. Ayan. So, dito ko nga pala planong ilipat yung mga succulents ko na tinanim ko sa loob ng mini greenhouse ko dati. Ayan, dito ko planong itanim lahat. Tapos yung ginawa ko ding garden, yung mga succulents doon, dito ko rin gustong ilipat lahat. Ayan, medyo mahaba to mula doon hanggang dito. Ayan. So, hindi ko pa mailipat kasi nga laging umuulan tsaka basa yung lupa. And then, nilagyan ko na nga pala ito ng ito hinaluan ko na ng carbonized rice hull. Ayan. So, mayroon pa ako doon. Ayan, carbonized rice hull. So, medyo marami akong ginawa. Bali, 2 days ko to siyang ginawa. Ayan. Mag-uling ng ipa. Kasi medyo marami talaga yung ginawa kong carbonized rice hull. And then, ito na nga pala yung bagong greenhouse ko. Ayan. So, yung sukat nito mula dito hanggang dito is katulad lang din doon sa dati kong mini greenhouse. And then, yung mula dito hanggang doon sa dulo, katulad lang din sa dati kong mini greenhouse. Ang kaibahan lang ay, na siya, square na siya. Hindi na siya triangle. So, yung dati kasi triangle, kaya maliit siya tingnan. Ngayon ay malapad na dito sa ibabaw. Kaya ayan, malaki na siya tingnan. And then, malapad na. So, pasok tayo. So, hindi pa naka-organize yung mga succulents ko kasi pasok lang ako ng pasok ng mga succulents ko. Ayan. Lagay lang ako ng lagay dito. Dahan-dahan kong ino-organize. Tapos, yung ginamit ko dito na pipe ay yung mga luma na pipe na tinabi ko lang. Matagal nang hindi ginamit. Ayan, yung itapon na sana, hindi ko pinatapon. Ayan. So, kaya siya malapad tingnan at square kasi itong ginamit kong pipe na to is hanggang dito lang to. Ayan, hanggang dito lang. And then, dun din sa kabila. So, walang pipe itong sa gitna. So, kung ipagkabit ko yung pipe na yan, tsaka itong pipe sa kabila, ang laki ng
greenhouse ko ay hanggang dito lang sa gitna. Ayan, so medyo maano pa rin, medyo masikip pa rin. So dahil gusto ko ng malapad, ang ginawa ko, dinugtungan ko ng PVC pipe. Ayan, dinugtungan ko na ito. Ayan, oh. Ayan. So, doon din. Tapos, ito ay 5 piraso lang to. Mas maganda sana kung maraming ganito. Yung patayo na pipe. Mas maganda sana kung meron pa dito sa gitna na tigda dalawa. Kaya lang, ito lang ang meron na available nandito. Kaya, ayan, hinanapan ko na lang ng paraan para mas mahaba. Ang ginawa ko, dinamihan ko na lang neto. Itong ganitong pipe. Ito siya, ginamit ko na rin to sa dati kong mini greenhouse. Yung mga pipe dito ay halos, yung ginamit ko rin sa dati kong mini greenhouse. Ang nadagdag lang itong sa gitna na PVC pipe. Ayan. Yan lang yung nadagdag. So, kaya may ganito dito sa gitna. Pang protect na hindi siya mag-curve pababa. Kasi ito sa katagalan, dahil nga walang laman dito sa gitna, itong PVC pipe, medyo kasi to, yung madali siyang mag-curve. Ayan, so kaya nilagyan ko nito. Para yung kung mag-curve man siya dito lang sa gilid, ayan, at least pababa yung dito. Pa-curve siya pababa. Wag lang dito sa ibabaw para hindi magstay yung tubig kapag umulan. Pati din doon. Dito sa gitna, hindi ko na nilagyan dito kasi medyo disturbo na. Kaya lang, etong sa pinakagitna na PVC pipe, may laman to siya sa loob na tubo. Yung makapal talaga na tubo yung nilagay ko dyan sa loob. Hindi yung ganito. Ito kasi manipis. Madali lang tong kapag nabigatan, mag-curve pababa. So, ang nilagay ko dito is yung talaga, makapal na tubo. Ayan. Nilagay ko sa gitna ng PVC pipe na to sa loob. Ayan. So, ayan guys. So, yung ginamit ko dito na plastic ay yun pa rin yung ginamit ko sa mini greenhouse ko. Ito. Ayan, kaya marumi na siya. So, nakailang ulan na. Pero so far, wala namang tubig na na-stuck dito sa ibabaw. So, okay lang. Ayan. Okay lang siya sa ulan. Hindi ko alam kung sa snow, kung okay ba siya sa snow. Ayan, kasi hindi siya basta-basta mag-slide yung snow pa tagilid. Dahil nga, di ba, malapad dito sa ibabaw. Medyo square yung pagkagawa ng bubong. Pero, saka ko na lang isipin kung ano yung pwedeng i-remedyo. Ayan. So, sa ngayon, ganito muna. Ayan. So, kung konti lang yung snow, caring-carry naman, okay naman. Pero, kapag sobra sigurong kapal, ay medyo hindi na pwede. Delikado na. So, kailangan palitan ng medyo makapal na plastic na katulad nito. Ito siya, makapal to siya guys. Ito ay bigay lang din. Ayan. Bigay lang to siya. Tapos, ayun, mga recycle lang yung mga ginamit ko dito. Mga bigay-bigay. Ayan, recycle din. Itong PVC pipe, yung hindi na ginamit na PVC pipe. Ayan, recycle lang din. Tapos yung mga dating tubo na ginamit ko rin. Ayan, ginamit ko na rin dito. Ayan, tapos itong net ay dati ginagamit ko to sa yung ikulong yung watermelon ko kasi nga may dito, may gumagala na hayop dito sa gabi. So kinukulong ko yung watermelon ko. Kaya lang hindi na siya mautak na yung gumagala sa gabi. Kaya na niyang akyatin itong yung net. So eto, dito ko na lang nilagay. Nilagyan ko na lang neto para hindi pasukan ng hayop or yung ahas. Ayan. Kasi yung dati kong mini greenhouse, pinasukan ng ahas. So, sa ngayon siguro, ayan, safe na hindi makapasok yung ahas. Pati dito sa din, ayan, maliban lang doon. Pero ito is, sinugurado ko na talaga siyang as in close kapag sinarado ko siya. Ayan. Ayan. Wala nang sa Ayan. So, nandito yung mga ginawa kong guys. Ito na nga pala yung hitsura ngayon. Yung ginawa kong arrangement. Ayan. So, unti-unti nang naging stable.
Lalo na tong ginawa kong ano, oh. Yan. So, kadidilig ko nga lang pala. Yan, pwede na siyang i-ano. So, ayan guys. So, ayan yung ginawa kong arrangement. Nandito pa. So, ito is uwi ko to sa bahay. And then, mayroon pa ako ditong ano. Ito, panlagay ko sana to sa arrangement. Ito nga pala si Mendoza. Tapos, meron ako ditong Marinade. Yan. So, parehas silang chubby. Kaya lang, mas maliit yung dahon ni Marinade. I-compare dito kay Mendoza. Ayan. Malaki yung dahon niya. Medyo malaki. So, hindi pa naka-organize yung mga succulents ko. Yung ibang baby, nandito yung mga niripat kong propagation, ayan, nandito pa din. Tapos yung pinropagate ko na ano, Crispy Beauty, ganyan na nga pala kalaki. So yung ibang ano is nandito at meron din dito sa baba. Ayan, ito hindi ko na to ilipat. Ayan, yung mga propagation ko hindi ko na iripat. Diyan lang muna sila hanggang next year. Or kung meron man akong gawing arrangement, ayan, kukuha na lang ako dito. So, kung napansin ninyo, yung taas na pala ng patungan na ginawa ko ay hindi magka-level or magkapantay kasi sinadya ko talagang medyo taasan dito banda para mainitan yung mga babies kasi dito ko planong ilagay yung mga maliit na mga succulents ko, yung mga babies katulad neto. Yan, plano kong dito sa ilalim ilagay kaya medyo tinaasan ko ng konti para makareceive sila ng sunlight sa ilalim. And then dito naman medyo mababa kasi kapag hapon patagilid yung sikat ng araw, so makaka-receive din sila ng sunlight sa hapon. Ayan, pag ganun yung araw. So, sa tanghali lang sila hindi makareceive ng sunlight dito sa ilalim. So, dito ko ilagay yung mga propagation, mga leaf propagation, yung mga maliit na baby na hindi pa kailangan ng direct sunlight. Ayan, dito ko ilagay. Tapos yung mga bagong tanim, ayun. Dito ko planong ilagay lahat. So, medyo malaki na nga pala yung mga babies ko. Yan. Medyo naglakihan na sila. Tapos dito sa gilid, oh. So, pumapasok yung ulan sa gilid. So, ano ko konti dito. I-atras ko mamaya konti dito para hindi na sila mabasa. So, ayan guys. Malaki na yung mga babies ko na pinropagate. So, siguro safe na sila dito na hindi na sila kainin ng uod. So, nagbudbud din ako dito ng pesticide. Baka may rin dito na tirang uod sa lupa. Ayan. So, binudburan ko muna ng pesticide saka ko sila nilagay dito. Pero nakapatong din sila. Ayan. Nakapatong sila sa kahoy. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin to naitanim. Ito, oh. Nakaano pa rin to, nakapatong pa rin to. Ayan. May mga na. Tapos, yung mga kinatings ko, may mga babies na. Ayan, oh. Nagkaroon na siya ng mga babies. Ayan, ganito. Diba, may mga babies na. So, ayan yung mga ibang succulents ko nandito sa ilalim. Tapos, yung mga leaf propagation. Ayan, nandito rin sa ilalim. So, yung mga gamit ko nandito pa. Hindi ko pa naiuwi. Ayan. Nandyan lang. So, dito banda na, ko na to, natanggalan ko na ng mga dry leaves. Tapos, nagdilig din ako. Yung kailangan diligan, ayun, diniligan ko na. Tapos, yung malaki, nandun sa dulo, hanggang, paliit ng paliit, hanggang dito banda sa, sa pintuan is mga babies yung ilagay ko dito, yung mga maliit. Tapos yung mga medyo malaki, nandito na.
Ayan. Ayan, si Suyon, ito si Suyon, yung malaking Suyon na variety. Tapos, ito naman, ang ganda ng kulay, kumukulay na siya. Si Party Dress. At, ito si, ano to siya, si Takasago no Okina. Ayan, may, yung niya, pat niya, may pangalan. Ayan. Tapos, yung nilagay ko na, eto, galing to siya sa ginawa kong garden. Nilipat ko na siya dito sa pot para hindi siya masira. Tapos ito si Pink Clover. Ito si Think of Autumn. Ayan. Tapos yung mother plant na na trumpet pinky. So, ayan guys. So, itong si Luella, plano ko to siyang i-head cut. Para dumami siya. Kasi, yung na-propagate ko na Luella, nasira. So, ito na lang yung natira. So, plano ko siyang i-head cut para magkaroon siya ng baby. Tapos, ito yung mga walang pangalan. Yan. Ganito na sila ngayon, kakapal. Yung mga babies na nagsimula lang sa maliit na succulents. Ayan. Ganito na sila ngayon kalaki, guys. Ito, ang daming babies, oh. Tapos, dito naman sa kabila, yung mga big pots. Yan, nandito ko nilagay sa kabila. So, nandito yung Rejoice, yung Ebony, yan, yung mga nakatanim sa mga big pots, nandito lahat. So, yung malaki, unti-unting paliit ng paliit, ayan. Tapos, tingnan ninyo tong si Olivia. Ayan, guys. Tingnan ninyo. Ang ganda, di ba? Ayan, guys. Para siyang bouquet. Tingnan ninyo. Di ba? Ang ganda. So, ito nga pala ay isang puno lang to siya. Nag-iisang puno lang to. Tapos, nag-anak ng nag-anak. So, ganyan na yung hitsura. Naging bouquet na siya. So, nagtanggal na nga pala ako dito ng baby, pero hindi dumami yung baby kasi nasira nga siya. Yung tinanim ko dun sa ginawa kong garden, ayun, nasira. So, wala pa akong na-propagate nito. So, pwede ulit ako magtanggal ng babies dito kasi mayroon na naman siyang mga bagong babies. Tingnan ninyo. Ayan, oh, yung lumabas dito. Ayan. Ito, mga bagong babies to. So, marami siyang bagong babies ngayon. Ayan, yung mga maliit na rosette, yan yung mga bago. Diba, ang ganda niya. Nagiging bouquet na siya. Tapos, yung malaking, orchid, ito na nga pala yung hitsura niya. Yung dati na sobrang laki niya, medyo lumiit siya ng konti. Kaya lang yung mga babies, malaki na. Ayan. So, yung mother plant, medyo lumiit lang ng konti. Ito yung mother plant. So, ang babies nga pala niya ngayon ay mayroon siyang 5 babies. Ito isa, tapos mayroon siyang 4 dito. Ayan. So, mayroon nga palang nasira dito. Ayan, oh, kinain ng uod. Ito, kinain to ng uod, guys. Yung lipstick ko, kinain ng uod.
Ayan, nasira yung pinakagitnang rosette, diba? Ayan, may mga butas, oh. So, ayan, kinain. Buti na lang ay hindi ito nakain. Ayan, safe ito. So, meron din dito. Saan na yun? Ito rin, ayan. May mga ano siya sa dahon. Ayan, oh. Nasira. So, tapos nandito na yung ano ko, Dix Pink ko. Ito, dito ko na tinanim. So, katatanim ko lang. Hindi ko pa diniligan. Yan, hayaan ko muna siya ng mga ilang araw dito. Saka ko na siya diligan. Yan yung dalawang Dix Pink ko. And then, ito naman, mga sari-sari. Ayan. Pinagsama-sama ko lang sa isang pot. Tapos yung Supreme na variegated nandito. Tapos kasama niya yung mga Marinade. Tapos ito si Blue Haze, kasama din niya mga Marinade din. Yan, ito naman sari-sari. Tapos si Ghosty, kasama naman si Rubitent. So ito nga pala ay cuttings to. Tinusok ko dito. Napakaliit pa nito nung tinusok ko. Ngayon napakahaba na ng Yan. So isang buwan lang lumipas, ganyan na siya. Kahaba. So galing nga pala siya dito. Dito siya galing. Ito. Kinatings ko. Ayan yung mga pinaputulan ko. Tapos nagkaroon ulit siya ng mga bagong suloy. So ayan, 'di ba? Ang bilis lang. Tapos ito rin kinatings ko rin 'to. Ayan. So mga bagong suloy. So diniligan ko nga pala kahapon 'to. Ayan. So ayan, umuulan. So, yun lang guys, ang latest update natin ngayon sa ginawa kong greenhouse. Yan, medyo hindi na siya mini kasi malapad na siya. So, medyo malaki na rin talaga. Yan, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!